So, eto na, natapos na natin. Medyo nakakapagod pero maaaring senyalis po yan ng fungus, no? So, ayan, katulad nito, malambot. Kung halimbawa sobrang lala na po, pwede nyo namang ikat yan. Inupit. So, ipit lang natin siya dyan. Ayan, para... Hello everyone! This is Sir Misunab, Mini Dino Park and Eco Garden. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba gagawin natin? Meron kasi ako ditong mga inaayos, yung aking mga Sansevieria plant, o mas kilala rin sa tawag na snake plants, before this one is Sansevieria, pero ngayon parang ginawa na po siyang Dracena, no? Anyways, ganyan pa rin naman yung pagkakakilala natin pag nasanay tayo, no, sa isang bagay, sa mga pangalan, yun pa rin tawag natin. Kaya yung aking mga Sansevieria dito nagkakaproblema, no? At dahil ulan ng ulan, may mga kadalasang problema na nakikita tayo. At ngayon, susolusyonan natin yan. Hanapin ko yung aking mga snake plants at Sansevieria dito na collections, kasi bukod po dun sa aking mga nauulanan, meron ako dito sa aking greenhouse, na mga alagang ganito. At ngayon, panuorin nyo kung ano yung mga solusyon na gagawin natin, Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. So, eto na nga po yung ating mga Sansevieria dito, no. Ito yung aking mga green, green, tapos bluish, yan yung mga collection ko niyan. Nandito sa ating greenhouse. Ang problema kasi, kapag hindi nauulanan yung ating Sansevieria, ang nangyayari sa kanya, kapitin minsan siya ng aphids or kaya scale, no, insect. Kaya, ang nangyayari po sa kanya is, kakaroon ng puti-puti, tas mga kaliskis, and ayaw natin itong makahawa, dun sa ating mga, talagang halaman dito. Kaya, ang gagawin natin is, kailangan nating i-treat siya, tas ilayo muna, Nako, napakarami ko pong mga snake plants dito, Ayan, kita nyo naman, ito, look. Napakarami niyang tumubong mga puti-puti aphids ang tawag yan. Minsan mealybugs, yung mga kapareho niyan. And ang gagawin natin is, yan, ibukod muna natin, yan. Karaniwan sa akin yung mga ganito, yung parang dragon's wings or angel wings na sinasabi, Yun yung karaniwan sa akin na nagkakaroon. Dito po kasi safe na safe sila sa ulan, at ang gusto-gusto ng mga insekto at mga peste na yan ay yung hindi nababasa ng tubig, Dahil sila rin feeling nila safe na safe sila, sa ating pwesto. Dahil hindi nga nababasa ng ulan yung mga dahon, ang problema naman dun sila nagtutumira. Ayan, kita nyo, dapat ilayo na, kasi once na hindi talaga tinabi, ayan po, lilipat. Ito naman yung ating mga moonshine, na halaman. Yung Brazilian moonshine natin, tingnan nyo, ang gara ng itsura. So, tanggalin na rin natin yan. And minsan naman po, yung mga yellowish, katulad yan, may mga yellowish. And ito, yung sa ating yan, dragons, ayan, meron siyang yellowish. Yan po, dapat tanggalin nyo na at ibukod na para hindi mahawa yung ibang halaman, So, tanggalin muna natin. So, napakarami ko ditong variety ng snake plants. Ito nga, kita nyo, yung ating parang bonsai, o maliit na bonsel, pero ang tawag minsan namin dyan is samurai. Yan, tingnan nyo, ang ganda pa naman ng korting yan. And pero ito parang mga corkings lang naman. Ang pagkakaiba po kasi nung corkings, yung mga brown, yun po ay parang senyales, parang battle scars na nagiging brown. Ibig sabihin kapag matagal na yung halaman, maaring kapitan yan. Kapain nyo lang kapag matigas yung pinaka brown, ibig sabihin yan corkings lang, minsan karaniwan sa mga dahon, sa mga pinaka tip. Pero kung ang inyong mga halaman, yung pinaka malambot na yan,
pinaka brown na yan ay lumambot, maaaring senyalis po yan ng fungus, no? So ayan, katulad nito, malambot, mamasa-masa, yan po. Possible na ito naman nadiligan dahil ulan ng ulan ngayon, hindi natutuyo yung kanyang potting mix, ano? At kapag nangyari yan, lumambot, maaari pa pong pagsimulan yan ng pagkahawa nung kalahatan ng plants, ano? Kaya tanggalin na rin natin to. So ayan, maulan pa rin na hapon at naipon ko na. Napakadami ko pala ditong mga snake plants, ano, pakalat-kalat, sabi ko sa inyo. Kung saan-saan lang yan nakalagay dito sa aking garden, ano. At ngayon, ayan siya, naipon na. Meron pang iba doon pero mamaya ako nakukunin para makatapos ako kagad. Ayan po, nakita nyo ang daming sakit. Look, may mga puti-puti dyan, ano. Tapos yung iba naman dito, ang dami na, oh. Ano, ang gaganda. Ang ganda ng kanilang mga variety, no. Gagawin ko, propagate ko na rin kasi sa isang paso, kita nyo, ang dami, oh. Meron ng mga sumuloy, no. Ang gagawin natin is ililipat ko na kasi ito ng mga pwesto. Dahil ngayon nag-uulan-ulan, papalitan ko sila ng magandang potting mix, yung MVP soil mix natin. Kasi feeling ko yung iba dito, mas maraming halo na garden soil, ano. Katulad nito, napansin ko na hindi fast draining yung kanyang mga ginamit na lupa, no. So ayan, oh, kita nyo, namumuo. Kapag hindi fast draining, talagang tumitigas. And ayan, tsaka hinapitan talaga siya pugos itong copper tone. Copper tone natin na Sansevieria, ayan, oh. Look. Ngayon, i-uproot ko muna tong mga to para hugasan sila, no. Kasi kahit na po anong treat yung gawin natin dyan, kung halimbawa yung lupa pa rin na yan ang gagamitin natin, ang tendency po nyan is pabalik-balik lang yung sakit. So ang gagawin ko is uproot ko na sila, tas ilalabas ko na dito sa greenhouse para matreat, no. Tapos ilalagyan natin sila sa ibang pwestuhan para mas maganda, kasi ngayon maulan. Mas maganda yung tubo, tsaka yung rainwater kasi ang kagandahan dyan, natitreat yung mga plant diseases, ano. So kailangan nga lang na mag-spray kayo ng fungicide kapag ilalagay nyo sa mga nauulanan. At the same time, yung inyong potting mix na gagamitin talagang mabilis matuyo yung lupa, ano. So yan, umpisahan na natin. Medyo marami-rami to. Mag-a-uproot muna ako ng aking mga snake plants. Wow, ang dami natin nakuha. So, ito yung nakita natin na variety ng snake plants. Ang mahal pa naman ang bili namin dito. Kung di ako nagkakamali, parang nasa 1,000 yung halaga nito nung binili namin nung kasagsagan ng pandemic. So, malaki to before. May mga tumubong mga maliliit. And ngayon, namatay yung pinaka-bulb niya. Nagkaroon ng fungus kasi ulan ng ulan. And hindi na silong. Ang nangyari, ayan siya, oh. Dako na lang yung naisalba natin. Gagawin natin ngayon is kailangan nating i-propagate to para wala na kasi kaming ganitong variety, para ma-save natin yung kanyang variety, no. So ang gagawin ko ngayon is ika-cut ko. Kailangan
disinfect nyo yung inyong gunting, ano. Puputulin lang natin dito yan kasi tatanggalin natin yung yan, malambot na parte, no. And tingnan nyo kung malambot pa rin yung part, yun ang ikat nyo, no, kasi useless din kung hindi nyo ikakat yung pinakamalambot. Ang mangyayari nyan, aakyat ng aakyat yung fungus papunta po dun sa pinakadahon hanggang ubusin yan at mamatay na. So ikat natin siya sa mga matitigas pang part. So yan, and ayan din, ito lalo, ito tingnan nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag lumambot dun sa pinaka tip niya sa ilalim, aakyat at aakyat yan hanggang umabot na po dun sa pinaka lahat ng dahon. So ito, ang gagawin natin dyan is kakat natin dyan so hindi pa affected. So yan, nakita nyo. Ngayon ito, para mas safe tayo at talagang hindi mabulok, kasi ito rin kailangan nyo pang patuyuin, pagalingin yung sugat bago nyo ilubog dun po sa soil, no, or else kung yung soil nyo may fungus, maaari pong lumipat yan yung sa mga sugat nila, no. So para safe tayo, ang gagawin natin is water propagation, ano. Ito yung ating talagang tubig, rainwater yung ginamit ko dyan dahil ulan ang ulan ngayon. Gawin natin is lalagyan na po natin yan ng pinaka goma, no, at para yan natin iipit yung ating mga binupit. So ipit lang natin siya dyan. Ayan, para nakalubog pa rin yung kanyang pinaka kinat natin, ano. So yan yung gagawin lang natin dyan, ano. Kailangan nakalubog lang po yung pinaka tip niya, no. And kung halimbawa po na meron kayong cinnamon, pwede nyo ring lagyan yan, kaya lang ako direkta na, no. Pwede nyo ring haluin ng hydrogen peroxide, patakan nyo ng konti yung inyong mga tubig, ano. Tapos ito, kailangan po kung magwa water propagations kayo, dapat yun pong tubig pinapalitan nyo regularly, no. Dahil pag may namuo po dyan na parang yung lumulutang na parang moss o parang mga lumot na, may tendency po na hindi maging 100% yung propagations nyo, no? So ito na yung ating na-propagate, no? At ito, iwanan lang natin yan, hintayin natin magkaroon ng roots po yung ating yan, water propagations. Mga ilang linggo lang yan, tutubuan na yan ng roots. So ayan, magsimula na tayong maglinis, no? And ayan si Boss Gil. Ayan, hinuhugasan na, no? Ang dami kasing mga puti-puti. Ang gagawin nyo, yung iba pwede pang i-propagate. Kaya naman, ito yung mga dishwashing. Gagamit tayo ng dishwashing sa ating paglilinis. Ayan. Tapos brush, no? O-brushin natin. Ayan. Para talagang maalis yung mga pinaka-puti. Ayan, yung pinaka-sulok niyan. Ang gagawin lang po is i-brush yan ng dishwashing, no. At dishwashing lang po talaga yung pinangtatanggal muna namin, ano, bago natin i-treat ng ating mga iba't ibang klaseng gamot. Mamaya makikita nyo rin yan. And linisin muna natin tong mga puti-puti na yan, ano. So ayan, mag-start na tayo. Asan na yung dishwashing? Aka na. Yan, nag-ano rin dun si Bosil. Pati yung ugat, yan, lublog na rin. Tapos gagamit tayo ng dishwashing, ano. Ayan, nasaw ko lang sa dishwashing tong ating ano. Tapos ibabrush nyo na yung mga white, no. Pero kung halimbawa sobrang lala na po, pwede nyo namang ikat yan, ikat nyo na, no. Pero mamaya na yung cutting natin. Gawin ko muna, brushing ko lahat ng mga pinaka sulok-sulok, ano. Tapos itapat nyo lang sa running water pagka babanlawan na para matanggal lahat ng pinaka puti-puti niya, no. So eto, ang ganda nito kasi may anak na siya, no. Ang nakakatuwa, yung anak ng ating Brazilian moonshine ay naging moonshine, no. So ang galing, ano. Pwede na yang i-separate naman, ganyan lang, tatanggalin nyo lang, o brushin na rin natin to. Actually ito wala namang ganong sakit, oh. Ganda ng kanyang pagka tubo, ano. So yan, tignan nyo, oh.
Hugasan nyo rin yung pinaka roots niya. Ito naman, pwede nyo rin kalbuhin yung roots niya, no? Ganyan. Ito lang itira nyo yung pinaka matigas, no? Para hindi masyadong sagabal. Tanggalin na natin yung mga yan. Katulad yan, may mga dahon na mga affected. Pwede nyo nang tanggalin yan. Ang importante lang naman kasi yung pinaka buko niya. So, tanggalin na natin yan. And, yan. Para mas lesser yung ating babrushin, no? Pag marami kasi, yan. Ito, may anak pa rin dito. O, pwede pa natin itong ihiwalay. Yan. Ihiwalay na natin to. Actually, maganda rin to kasi makakapag-propagate pa rin kayo, no? So, ganyan lang. Tanggalin na natin yung mga old leaves na may sakit. So, itira natin yung mga fresh pa na mga dahon. So, madali lang yan. Ang dami natin yung ito nga yung ating copper tone. Ayan, o. Bunot ng dahon. Ito, pwede itong propagate. Malulutong talaga itong mga kaya ingat-ingat rin kayo. Pero, sabi ko nga, maganda na nakikita nyo yun pati yung mga ilalim kasi yan katulad yan tinutubuan, brushing nyo lang yan ng dishwashing, no? At eventually yan kapag nilagay nyo sa lugar na nauulanan, hindi na yan pupuntahan ng mga peste, no? Kaya lang malalakas ang loob ng mga peste kapag halimbawang hindi sila nababasa. Pero pag laging nababasa yung halaman, yan, iwas sa peste. Kaya lang, ang problema naman, fungus naman. So, mag-spray lang kayo ng fungicide. Tapos, magpalit kayo ng potting mix, yung mabilis matuyo. So, tapusin muna natin tong ating mga iniisis na to. Papakita ko sa inyo mamaya kung mangyayari. So, eto na yung ating pagbabanlaw, dun sa ating mga hinugasan. Ngayon, pinagtatanggal namin yung mga dahon na may sakit. Pero ito, ililinis namin kasi baka sakali na pwede pang nating ma-propagate, pero ilalayo natin siya sa mga plants para hindi na makahawa. And ayan, tingnan nyo, bagong bihis na yung mga snake plants natin. So, ito pa yung mga dahon na nalalagas. Ipopropagate natin yan. Pero for the meantime, ayan, binabandawan na natin siya. And i-air dry na natin yan, mamaya lang. Pakita ko sa inyo kapag yan sinalansan. Pero siguro sa ibang araw tayo mag-repat, no? Pero ayan, at least ngayon yung ating mga halaman magaganda na, no? At talagang yan, ligtas na sila sa sakit. Pero meron pa tayong susunod na step kasi ito i-air dry, iriripat, tapos lalagyan natin ng mga gamot tulad ng cinnamon. Yan, pwede nyo gamitin, or kaya dietane, pwede rin yan, basta fungicide. Tapos regular lang tayo magdidilig nung ating insecticide para hindi na sila balikan. Pwede kayong gumamit ng Starter G or pwedeng Polycore. Yan, kasi baka yung iba nasa sistema na yung sakit, yan, mapagaling siya, no? Anyways, ayan, at nakita nyo na yung ating paglilinis. Ang ganda nitong isa na to, look. At the same time, nakapag-propagate na po tayo kasi ang daming mga anak-anak yan katulad nitong isa na to. May mga anak, pero ito hindi muna namin tinanggal, palalakihin muna bago tanggalin sa mother plant. And napakaganda ng ating mga, ngayon ako nakakita ng ganitong mga klase ng, parang ito bonsel, no? Pero hindi siya, may hati kasi siya, no? Parang personi eye yung itsura niya, pero kakaiba. Anak nito, tingnan nyo, sobrang galing, ito yung mother plant ng anak nito. Ang galing, no? So iba't ibang klase, nakakatawa ang mga makakabuo ka ng mga bagong variety sa mga snake plants. Ayan pa, dahil pa naming hugasan. And hanggang dito na lang muna yung ating video. Abangan po yung susunod nating video dahil about repotting naman po tayo, no, nung ating mga tinrip na mga snake plants o Sansevieria. So eto na, natapos na natin. Medyo nakakapagod pero napaka fulfilling, kasi ang ganyan kadami yung ating mga nalinis, na mga
snake plants. At talaga namang grabe, no? Pag ito talaga nabuhay, mabilis po talaga mag-anak, no? Kaya mapaparami nyo talaga mga snake plants nyo. Iba't ibang variety po yan yung ating nandiyan sa ating mga table. And ayan, abangan na lang natin yung pagriripat, ano. Ito po, air dry muna natin yan, ano, pansamantala. At baka bukas lang pwede na yan kasi overnight lang naman yung air dry natin. Tuyo na kagad yan, ano. Ayan. And ayan po, ang dami nating snake plants. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog for today at nakita nyo na yung mga common problems ng ating mga snake plants, ano. At ganyan lang po yung pag-treat dyan, ano. Madali lang naman. At kaya lang medyo nakakapagod pag masyadong madami. Ayan, thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na to. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung gantong usapan, plants and gardening, pati po yung mga plant care tips, talaga namang mag-subscribe na kayo dyan, ano. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.